Precious Hipolito. Pero sa mga susunod na araw pa siguro magkakaroon ng katuparan yan. Pero may binabanggit kayo mga fact checkers ngayon eh. Opo. Katulad ko po, Mr. Chair, napakarami pong mga fake news na iniugnay po sa akin. Ito pong isa, kapungka nito ay Orly Gutesa, break silence. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Ito po yung isa, no? Pangalawa po ay, ito po napakaraming fake news ang lumabas. Ito po nakalagay po. Dear Rodante Marcoleta, sabi po niya, bakit pinag-iinitan mo ang tradisyon naming mga Katoliko? Ito po ay Noche Buena raw. Pero excited makatanggap ng Christmas bonus. Sa totoo lang, Mr. Chair, wala naman po akong binabanggit ng kahit ano tungkol sa Noche Buena. Ito po ay lumitaw, makaraan na pag-usapan na meron yatang nagsabi na opisyal ng ating gobyerno na ang 500 pesos ay kasyang-kasa sa Noche Buena. Wala po akong kinalamanan doon sa pagkakapahayag noon at bigla pong lumitaw lahat ng mga fake news laban sa akin. Yan po yung pangalawa. Ang pangatlo po, ayaw po talagang tumigil. Ilagyan po ako ng litrato. Parang inaabutan ako ng Red Horse ni dating Pangulong Duterte. Ayan po. Alam naman po nila na iglesia po ako. Hindi po kami umiinom ng kahit anong alak o anong inuming nakalalango. Ayan po. At ang pangapat po, ayan na naman. Kapapasok lang, sabi po, Mr. Chair. Yari na, Marcoleta, na bigla sa mabigat na hatol sa kanya. Tanggal na siya sa Senado. Paano naman po kayo magiging masaya sa ganito? Kaya po, ganito kasidhi po ang pagtatanong ng ating chairman at nandito po ang ating Senate President at nandito po ang pinakasikat sa social media, si Senator Rapi Tulfo. Lahat po kami ay nagrereklamo sa nangyayari. Ako po bilang, siguro, kailangan ko rin pong ipagtanggol ang sarili ko, Mr. Chair. Gumawa po ako ng paraan eh. Sinaliksik po namin kung sino yung gumagawa nito tungkol kay Gutesa. Napansin po namin at nakuha namin na a certain CDG Media Minds was promoting around 12 ads of the same topic on Meta. Ang registered mobile number ay nakuha po namin, nakarehistro kay Luis Orbon. Na-track po namin yan. At pagkatapos mo na ma-expose ko sa program namin, siya mismo ang nagtanggal. So naunahan po namin ang ICCI ba yun? Naunahan po namin ng DICT, mabuti tinanggal po yun. Kasi nakuha po namin yung kanyang pagkakakilanlan, pati yung kanyang telepono, nakuha namin pati yung kanyang ano na yun? Marami po eh. Yung kanyang magkakakilanlan sa kanya. Yung Ginagamit sa Facebook. Yung email address po niya, pati website niya, nakuha po namin. Kaya siya na po ang nagtanggal. Pagkatapos, ito pong Noche Buena, ganun din po ang ginawa namin. At iniulat din po namin sa aming contact sa Singapore na baka sakaling, ito po, inalis niya rin. Ngunit, ginamit na recycle po para ganun ay makarating na naman sa ibang kaparaanan. Ang problema dito, Mr. Chair, kagaya po na binabanggit ni Yusek Precious kanina, bakit po yung mga fact checkers po na alam natin, ang fact checkers ng Meta ay Vera Piles at saka ang Rappler. Bakit po hindi nyo ma-take down kaagad? Ang ginawa lang po ninyo ay nilabel ninyo na misinformation.
at pagkatapos naging demote na lang. Para sa ganoon ay makita ng kukunting tao na lang. Bakit po ganoon? Paano kayo naging fact checkers? Alam naman po ninyong hindi totoo. Kaya tama po yung sinasuggest nyo, dapat objective yung mga fact checkers. Yung walang kinikilingan, hindi namumulitika. Alam naman po ninyong completely fake po lahat ito eh. Bakit kinakailangan kami po ang gagawa ng paraan? Magsikap kami sa sarili namin para ma-take down lang ito sapagkat hindi lang po nakakainis eh. Nakakasira po talaga. Kung sa akin lang po siguro, hindi ko masyadong iindahin ito eh. Ang problema, kapag nakita ng mga tao kahit hindi totoo, pinaniniwalaan po nila eh. Their ability to mislead people, yun po ang masakit sa akin. Sa akin, kahit na hiyain ninyo ako, hindi masyado siguro sa akin yun. Ayoko lang nami-mislead ang mga tao into believing na ito po'y totoo. Malaki pong problema yun eh. Ano po bang pagkakaiba ng misinformation at saka disinformation? Secretary Monilagan, kasi sinabi mo kanina misinformation. Wala po akong nakikitang pagkakaiba ng dalawa na yon. Kung misinformation, they're getting the wrong facts altogether. Disinformation, ganun din. They tried to mislead people. Kahit pagbalik-baligtarin nyo yung dalawang salita na yon, iisang kahulugan nun. They will get the facts wrong for people to be misled. Period. Walang mapapakinabang doon. Why can't the fact checkers in the meantime do something? Sabi po kanina, ma'am, sabi mo, Attorney Bautista, meron jurisdiction tayo. How come that we have a jurisdiction but we cannot do anything about it? So this is an empty jurisdiction. Attorney Bautista. Ako. Opo. Sa RA 10175 po kasi or the Cybercrime Prevention Act, meron po kasi tayong jurisdiction over, for example po, in this case, pag yung na-damage na tao ay nasa Pilipinas. Depende po kasi yan kung magkakaroon po ng kaso against the person, tapos yung pong subject nasa ibang bansa. Yun lang po, magkakaroon po ng proseso na magkakaroon ng filing of cases over the person na nasa ibang bansa. Yun nga lang po, magkakaroon ng iba na namang pag-uusap if may implement po yung kung ano man yung kailangan nating mechanism na para mapa-implement yung mga... Attorney, parang ibig pong sabihin ni Senator Marcoleta, ba't hindi ma-take down kaagad? Opo, parang yun po eh. Parang kumakalat na ba? Kung hindi pa nila ginawa ng paraan na sila na yung magpa-take down, hindi pa mati-take down. Parang ang tagal. Parang wala tayong jurisdiction talaga. Parang ganun. Wala tayong power. Parang ganun po. Yes, Mr. Chair. Bakit sa dalawang pagkakataon nagawa namin? Dahil lamang sa pagsisikap namin na hindi mamislead ang tao. Kami na ang gumawa. Ito po ang paraan, alam nyo naman eh. I-report ng user sa Meta sa Singapore. Meta Philippines delegates it to our third-party fact checker. From the third-party fact checker feedback, Meta in Singapore will take down degrading yung mga findings na yun. Bakit hindi nyo magawa yun? Bakit po kami nagawa namin? And we successfully took down at least 2 fake news. Attorney? Tulad din po ng sinabi ng PNP kanina, nagagawan po kasi ng request sa mga social media platforms. Pero hanggang dun lang po kasi yung kaya namin gawin, hanggang mag-request. Tapos hindi Attorney, nagawa nga namin 2 beses. Eh. The question is, how come we did it before you can do it? Nagawa po namin. Pero ayaw na namin pong gawin dahil dapat kayo pong gumawa to protect us. Ang dami po ninyo eh. You are there to simply protect people. Mr. Chair, With Senator Raffy Tulfo? the permission of Senator Marcoleta, pinag-usapan natin yung mga fact checker dito. Na first of all, I'd like to thank Rappler because there was one instance na I was a victim of fake news and then nagpalabas ang Rappler ng
fact-checking and patunayan na fake ngayon. So ang tanong ko, wala bang agency sa ating gobyerno na tinitingnan yung mga fact-checking group? At kapag napatunayan na talagang fake, then motu proprio, kayong gagawa ng paraan na para ipa-down yun, iti-take down yun. And then number two, wala bang agency sa ating gobyerno ngayon na nag-check sa itong mga troll farms? Because itong usong-usong ngayon, itong troll farms, talamak na talamak to. Are we not doing anything about these troll farms? Salamat, Senator Marcoleta. Salamat, Senator, Mr. Chair. So, anybody would like to answer that? Unahin po natin yung ating mga fact checkers. Okay lang sa iyo, Senator Marcoleta? Opo, unahin po natin ang Vera Files. Magandang umaga po. Alam mo, maganda itong hearing kasi at least marami tayong mapaliwanag kung maraming points na ni-raise si Senator Marcoleta. So, isa-isahin natin. Isa kasi yung papel ng ano ba yung fact-checking in the first place, di ba? Ang fact-checking kasi ay isa yan sa pagsusuri kung tama o mali yung isang post na lumalabas sa social media, di ba? So, ang trabaho ng dalawa ang official fact checker ng Facebook dito sa Pilipinas, yung Vera Files at saka yung Rappler. Pero ang trabaho ng fact checking ay lahat na gumagamit ng social media may dapat magiging fact checker, di ba? Hindi ka yung ano yan bawat isa can be a fact checker and should be a fact checker pag gumagamit ka ng social media. So, ang ginagawa sa ano kasi sa fact-checking arrangement, tama yung sinasabi ni Senator Marcoleta na ang fact-checking arrangement namin sa Meta, di ba? Kina-classify namin pag may na dito. Araw-araw kasi sinascour namin, tinitingnan namin lahat ng mga post sa social media, tsaka alamin namin kung alin doon ang pwede namin ma-fact check. Dami-dami talaga, hindi naman pwede namin kaya lahat. Kaya kailangan talaga bawat isa sa atin magtulungan at magpa-fact check, ganon. So paano namin kina-classify yung priority, 'di ba? Yung priority na kung anong unahin namin, ganon. Na isa dapat statement of fact, 'di ba? Hindi pwede kami mag-fact check ng opinion o kaya yung fiction, 'di ba? So dapat statement of fact ang aming ipa-fact check. Number two, dapat relevant. 'Di ba? Yung may kabubuluhan sa bayan, yung away ni Ellen Adarna at saka ni Derek Ramsey, no? Kung sino nagsasabi ng totoo, hindi naman pakialaman 'yan, 'di ba? So ang pipiliin namin ay ipa-fact check yung may para sa amin yung relevant sa bayan, ganon. Madam, Senator Marcoleta. Opo. let's concentrate, Mr. Chair, on the four instances I have cited. Number one, ito pong ginawa nila tungkol kay Orly Gutesa. Orly Gutesa is a witness in the Blue Ribbon Committee. He was the lone witness who connected the dots between Saldico and Martin Romualdez. Ngayon gumawa sila ng fake news. Orly Gutesa break silence. Pinilit lang ako ni Defensor at Marcoleta. So, ang ibig sabihin nito, gusto nilang palabasin na yung sworn statement na ginawa ni Gutesa before the Blue Ribbon Committee is a fake one. So, hindi ba importante sa inyo na i-fact check nyo ito o hindi? No, you have to answer me. Hindi importante ito. Advice ko lang po, refer nyo po lagi sa chairman. Opo, para po hindi po tayo masyadong uminit, baka umapoy. Gawa ni Senator Marcoleta, yung maganda yun. Yun talaga dapat gagawin ng bawat tao. Kaya dapat mas marami pa ang katulad ni Senator Marcoleta na siya na mismo ang nagpa-fact check. Trabaho kasi yan dapat talaga ng bawat gumagamit ng social media. Hindi ko na kailang, Mr. Chair, hindi ko na kailang i-fact check ito. Alam kong mali ito eh. So tama, sorry. Tinatanong ko po kayo eh. So tama po yung So ginawa kami niyo. pa po ang gumawa ng Comment. paraan. Imbes na kami mag-rely sa inyo at para lang mapabilis sa Meta na i-take down ito. Okay, hindi po namin kino-question kung ano po yung trabaho ng fact checker
Pero sinasabi ko po, itong 4 na instances na ikinukwento ko sa umagang ito, pare-parehong peke. Itong pangalawa naman, sinabi ko raw na Noche Buena, walang kwenta. Wala po ako sinasabing ganun. Ni Noche, wala po ako sinabi. Ni Buena, wala akong sinabi. Bakit po sila nagkalat ng ganito? Hindi po importante sa inyo to. Pangatlo po, ayan po, binaabutan po ako di umano ni dating Pangulong Duterte ng Red Horse. Alam naman po ninyong peke ito eh. Hindi rin po inyo pinakcheck ito. Kami na naman po ang gagawa ng paraan nito. Pangapat po, ito nga. Nabigla raw po ako, natanggal na pala ako sa Senado, hindi ko pa alam. Madam Fact Checker, lahat po ng ito hindi totoo eh. So ito pong dalawang natitira, kami na naman po ang gagawa ng paraan para lang ma-take down ito. Yung dalawa kasi na-take down na namin, pero kami lang po ang gumawa. Hindi po ba kawawa naman kami? Sige po, Miss Ellen. Opo. Yung ginawa nyo. So, Hindi ko po sinasabi sa inyo, Mr. Chair, kung tama ang ginawa ko o hindi. Kinukwento ko po sapagkat kailangan po namin gawin para hindi ma-mislead ang tao. Kaya lang nagpapatulong po kami sa inyo na sana kahit wala kaming gawin, merong mga opisina gagawa ng mga ganito para sa ating lahat. Para sa kapakanan ng buong mamamayang Pilipinas. Ito po yung problema eh. Miss Gemma Mendoza. Opo. Hello. Mr. Chair, thank you for acknowledging us. First of all, salamat po sa mabuting senator tungkol na pinakita niya yung mga examples na yon ng potential na ng fake news tungkol sa kanya, ng disinformation tungkol sa kanya. Siguro po i-explain lang po natin yung proseso. Tulad po ng sinabi ng colleague ko from Vera Files, napakadami po talaga nung volume nung mga nakikita, yung mga kinakalat sa social media. Hindi po namin yung lahat nakikita. And ang isang paraan para tinitingnan namin paano mas marami kaming makita ay humihingi kami ng contributions mula sa publiko. So, pag may in-email po sa amin either through desk@rappler.com or through factcheck@rappler.com, yun po ay tinitingnan ng aming mga fact checker. Ngayon, may sinabi po kanina ang butihing senador na bakit labeling lang ang nagagawa namin. Ito po ay dahil hindi po talaga wala po kaming powers to take down. Ang nagte-take down po ay ang Meta, yung may-ari ng platform. Hindi po yung fact checkers. The only thing that we can do is to rate the content, yung link po doon sa sa social media platform na pag-aari lang ng Meta. Wala po kaming kinalaman sa mga ibang platforms din. Mr. Chair, pwede makasingit? Senator Raffy. Opo. Yeah, first of all, I would blame Rappler and Vera Files doon sa whether or not they're doing fact-checking kasi hindi naman nila responsibility yun eh. Ang responsibility talaga dapat, sabi kanina, motor proprio, dapat isang ahensya ng ating pamahalaan na magtingin doon sa mga lumalabas sa social media na whether ito ay totoo hindi, at kapag hindi, then agad-agad kumilos, nandiyan naman yung PNP para maka-take down. And I would suggest, last thing, Mr. Chair, siguro total meron tayong national ID system na lahat ng mga magkaroon ng accounts sa social media, whether Facebook, TikTok, YouTube, whatever that is, kailangan mag-present ng ID para isang account lang ang pwedeng i-open. Kasi nangyayari kasi, Mr. Chair, ngayon, nakakapag-open sila ng 1-2 sawak account using dummy accounts. And these are the people na nag-umpisa ng mga fake news. Malakas ang loob nila dahil fake yung mga accounts nila. So why don't we come up with a law? Isasama siguro natin, Mr. Chair, dun sa batas na pinapasa mo, each and every person na gustong magkaroon ng account sa social media must register. They have to have the ID. Meron tayong national ID system, so hindi pwede sabihin anti-purto. At kapag once na na-register ka sa Facebook, sa pangalan mong yun, hindi ka na pwedeng dumoble pa kasi naka-flag ka na doon. Thank you, Mr. Chair. Oh, tama po, maganda po yan. Nandito po yan sa ating troll farm, anti-troll farm. Napaganda po ng mungkahi po ninyo, Senator Raffy. Meron pong hindi naasagot kanina. Opo, maganda po yung tanong ni Senator Marcoleta. Wala po ba kayo talagang kinikilingan sa politika sa atin pong fact checkers? Una po kayo, opo.
Um, Ma'am Ellen, I mean, as a journalist, no, kahit na, kasi marami kasing klaseng journalist, no, dapat kasi non-partisan, di ba? Wala kaming wala kaming kinikilihan politika. Ang pwede mo sigurong masabing bias kami sa katotohanan tsaka sa facts yun ng ano. So, kung saan kami dalhin ng ng impormasyon, doon ang punta namin. Gusto ko lang kasi tapusin yung criteria na ginagamit namin kasi sa dami-dami talaga ng kasinungalingan na lumalabas sa social media. Hindi namin talaga pwede lahat hindi pwedeng iasa. Hindi pwedeng iasa sa fact checkers ang laban sa disinformasyon, di ba? So dapat talaga bawat isa sa atin yung lahat-lahat natin gumawa ng ating para. So di ba nasabi ko na kanina na dapat yun statement of fact, yung hindi yun fiction, hindi yun opinion, yung ang dapat namin i-fact check. Ang pangalawa is yun nga yung relevance, di ba? Dapat may ang pangatlo is that timing, di ba? Yung tawag dito yung hindi history ang aming ipafact check na nangyari pa nung panahon pa ni Magellan, di ba? Ganon. So yung dapat timely, di ba? Yung isa pa is that halimbawa po ngayon, Ma'am Ellen, narinig nyo na po kay Senator Marcoleta yung mga bagay na ikinakabahala niya. Yun po ba mabibigyan po ng panahon sa inyo para ma-fact check nyo po yun? Oo naman. Oo. Opo yun. Kaya- Marcoleta, ano po ang masasabi ninyo? Bibigyan daw po nila ng panahon yung 4 na Sabi, ito pa, issue sa inyo. ito pa kasi isa pa kasi Salamat. kailangan yung nasabi namin feasibility, dapat titingnan namin kung kaya namin yan ma-debunk, ano ba yung debunk sa Tagalog? Mapawalang saysay nyo po. Ano po yan? At least, no? Opo. At least within 24 hours. Kasi ang purpose kasi ng fact-checking is to stop the spread of falsehood para mahinto yung pagkalat. Kasi kung marami namang pwede naman kasi mag-investigative journalism ka na pwede kang abutin ng 1 buwan, di ba ganon? Pero sa fact-checking kasi, kailangan ang purpose mo kasi doon para mahinto yung pagkalat kasi sa Yun nga po ang gusto po ni Senator Marcoleta. virality kasi, Opo. importante kasi yung in just in a few seconds, nagba-viral yan So, importante, mas-stop mo. So, kung hindi namin yan kung feeling namin kailangan pa maraming mas marami pa kaming kailangan para ma-debunk yun, ganun. Ipapasa namin yun sa team na pwede siguro mag-investigative journalism, ganun. So, yun ang mga Opo. criteria. Katulad po ngayon, ma'am, nasabi na po sa inyo ng harapan na sinasabi niya fake news yun. Pwede po ba niyong i-debunk Titingnan niya? namin kung mag-fall doon sa criteria. Tapos ito pa, hindi kami nag-take down, di ba? Sabi ka ni Gemma, kami ay nagka-classify false, fake, misleading, mga ganon. So, submit namin yan sa Facebook. Facebook ang nag-take action. Hindi kami Medyo nag-delete. pagkaganyan po hindi kami katagal kasi, nag-take down. medyo matagal yan, ma'am. Mr. Tagal. Chair, Ano naman? Sige po, Senator Marcoleta. Minsan, dun sa 4 na fake news na aking inilahad ngayong umaga, yung 2 po ay hindi ko na pwedeng pasalamatan ng Vera Files kasi kami po na-take down na namin nang hindi sila nakatulong. Pero kailangan pong malaman po ninyong lahat na bago po namin nagawa yon, ini-email po namin kasi yung Vera Files at saka yung Rappler, pero yung Rappler binibigay rin sa Vera Files. Pero napakabagal po talaga yung action. Kaya doon sa unang 2 sinabi kong fake news, kami na po talaga nakipag-coordinate at successfully nagawa namin. Ito pong pangatlo, partially, ay pasasalamatan natin ang Vera Files kasi po kahit papano, ang ginawa po nila, dinemote po nila. Pero hindi entirely po nakatulong yun. Kasi pag dinemote po yun, ang ibig sabihin nun, meron pa rin pong makakakita, ngunit kokonti na lang. So hindi
Hindi talaga buong-buo na aalisin nila. Yung po yung tinatanong ko sa inyo, Madam, ba't kinakailangang i-demote ninyo? Alam ninyong completely fake po ito eh. Talaga pong hindi kayo ang nagte-take down, alam namin yon. Ngunit kapag kayo nakipag-coordinate sa Meta sa Singapore, sila pong magte-take down. Kagaya po ng ginawa namin sa unang instances. Yun po yung aming gustong sabihin sa inyo. Bakit kami nagawa namin? Samantalang kayo ang may direkta pong may communication. Bakit kailangan po natin pagtalunan pa ito? Siguro si Gemma. Miss Gemma Mendoza. I-clarify lang po natin. We don't communicate with, it would be impossible for us to communicate with Meta for every piece of thing that we rate. So we don't do that. Ang ginagawa lang po namin, ang interaction namin is through the platform they have, which is the platform that is made available to fact checkers. Yung action po nung yung action ng pag-demote, that is done by Meta when a rating is when a rating has been submitted. And that is that is their algorithm already that works on it. Now, yung question po about so like halimbawa po yung kanina nabanggit na yung isang content was manipulated. Definitely po, if that was submitted to us, then we would have looked at it. So isa po yun sa mga tinitingnan namin talaga. Ngayon, hindi po talaga lahat nagagawa kasi kaunti lang po talaga kami. At hindi naman po yun lahat matitingnan ng mga fact check. Mr. Chair, ako po naniniwalang hindi po nyo kaya lahat tingnan. Pero yung mga bagay na nire-repair po namin sa inyo through email, dapat tingnan naman po ninyo. Hindi namin gagawin yun ng ganun-ganun lang. Kaya namin kinakasangkapan kayo at gusto namin tulungan nyo kami dahil mali nga po itong ginagawa nila. So, we are not asking you to look at every fake news in the entire universe. Ang sinasabi namin, pag kami nakipag-communicate sa inyo through email, pansinin nyo naman kami. Pero itong naunang ang ginawa namin, ang tagal-tagal, kaya nga po kami na po ang gumawa ng paraan. Ayoko na pong ulit-ulitin ito. Itong pangatlo, kaya sabi ko po sa inyo ma'am, partially, nagpapasalamat kami dahil dinemote ninyo kahit papano. Pero ang gusto namin talaga, mawala na. Tama po, yun po yung gusto namin. Wala nang pong debate ron. I-explain ko. Nakikipag-debate ka pa sa akin, ma'am. Pinapasalamatan na nga kita kahit partially. Hindi ako O kaya nga, pakinggan Ma'am mo Ellen. ako. Makinig ka muna. SP, opo. Pero i-explain ko sa iyo. Hindi pa nga ako tapos eh. Sandali lang po. Senator, sandali lang po. May sinasabi po si SP. Sige, baka konektado naman kasi sa sinasabi ni Senator Marcoleta to. So if you don't mind, Mr. Chairman, at Senator Dante does not mind, yun yung negative side na pinag-uusapan natin sa mga fact-checking ninyo. Dapat pina-fact-check nyo rin naman yung positive. Hindi po ba? Like for example, may isang senador nagyayabang 300 daw ang binasa niyang batas. Hindi naman totoo. Hindi nyo siya na-fact-check yun. Yung mga ganon. I'm just giving an example. Di ba dapat i-fact check nyo rin yung hindi totoo? Yung bola. Di ba? Hindi pwedeng yung puro negative lang ang sinecheck. Check nyo rin yung bola. For example, itong si ganito raw, nanalo siya ng award, ganito, gold medal sa ganito. Hindi naman. Di ba? Dapat meron ding fact checking yun. Anyway, di nabanggit ko yun. Yun yung negative side. Yun yung positive naman. Na mali. Na fake news pero nasa positive. May binibuild up na tao o binibuild up na sarili niya. Diba? Anong pinakasagot na nakikita ko po dito? At ito'y talagang dapat once and for all diinan na. Para tingin ko madaling masolve na fake news na lahat. One account, one person. Yun ang solusyon eh. One account, one person dapat. So, sino ang dapat dito? Facebook, Meta, Instagram, TikTok, lahat. Dapat. Pag hindi nakaregister, isang tao lang dapat nakaregister. Account mo lang yun. Ikaw yun. Tignan mo, pagka yung mga gumalabas ng mga fake news na yan, kung isang account lang sila at tunay silang tao, at hindi meron silang another account na ganito, itong mga account din ng paninira. Pag hindi ganon, hindi magiging ganun katapang manira ng kapwa eh.
Pagka one account, one person, kilala siya, nag-register siya. So saan magkakatalo to? Hindi sa atin eh. Magkakatalo to. Talagang sama-sama tayo, i-appeal natin ito doon sa kanila, sa mga service providers. Na wag nilang i-register. Ang daling mag-register. Gusto nyo ako, magre-register ka agad ako dito eh. One day lapot-pot ang pangalan ko, tatangkapin eh. Di ba? Yun ang pinaka-problema eh. So, tingin ko doon tayo magsama-sama lahat ng mga involved sa internet. Di na natin yun. One account, one person. Dapat ganun. Thank you. Tama po, SP. Pati yung mga account na comment ng comment tapos naka-lock profile. Hindi rin tama yun. Salita ka ng salita tapos hindi ka naman pwedeng sagutin. Yun mga bagay po na yan ang mga dapat natin pong ihakbang dito. Senator Marcoleta, opo. Mr. Chair, tama po ba ito na 16 million po ang naka-earmark sa PCO under its 2026 budget to combat fake news? Yusek Ilagan, opo. Alam nyo, 60 million daw po. Alam nyo, kaibigan ko kasi si Mon. Sige po. Sorry, sir. I'm just checking lang the data, Senator. We're just fact checking the data, but there's no specific Kasi about the po, fake news. kaya po tinatanong ito dahil kung hindi po nyo mate-take down ng mga fake news na nire-report namin, nandito po ang ating Senate President. Baka tanggalin po niya yan. Ilagay na lang po natin sa makakatanggal po ng mga fake news sa madaling panahon. Hindi po yung nagtatagal. Habang nag-aantay po, mag-aantay We're po just tayo checking po, Senator. ng sagot po ninyo. Baka po merong gustong idagdag yung mga fact checkers po natin sa punto po kanina tungkol sa political alliance. So, wala pong political alliance sa inyo. Wala po. And we regularly disclose the list of fact checks that we do every year. So the other thing po na note ko lang po dito is pag may link po na sinubmit, so baka lang po, I was checking our email, baka lang po sir walang na-submit na link, and that was probably the reason why it was not fact checked. Tapos baka po pwedeng sa next na meeting may meta dito. Opo. Mr. Chair, siguro, sabi niyo po kasi kanina hindi lahat na-fact check ninyo. So, is it a problem of competence or your ability to fact check all things that go to the internet? Kasi kung talagang imposible naman yun, so what is a fact checker for? Kung hindi nyo naman talaga mapafact check lahat. Kagaya ng nangyayari po ngayon. Ano po yung limitations ninyo, if there are limitations? Yung fact-checking po, tulad po ng sinabi ng aking colleague, is that it's an exercise that we started doing because there's posting online. There are people posting online. And siguro ilang million po nung mga Pinoy ang nagpo-post online on a given day. So yung ganong volume po talaga, hindi po talaga kaya yon ng nung isang small organization na tulad namin. But what does Facebook do with yung mga sinasubmit namin? Supposedly they're using their algorithms to look for similar content similar to the ones we have already rated. But I cannot speak po, Mr. Chair, for Facebook. Meta needs to speak for itself because hindi po kami yung platform. We're only fact-checking what we see and what we can reasonably fact-check. Mr. Chair, we were informed that Veraphiles and Rapplers are the ones employed by Meta to be the fact checkers. That is true, Mr. Chair. So We you have an admitted- arrangement. You admitted the obligation for Meta to fact check. We do not have
Mr. Chair, the obligation to fact check all content on Facebook. That is impossible, and we don't even Kaya nga see all tinatanong ko po content. sa inyo, what is your limitation kung meron? Kasi sabi niyo, you are a fact checker. Mm-mm. So, kung hindi nyo lahat mafa-fact check, ano po yung limitations para malaman namin? The limitation is volume, as I mentioned po, Mr. Chair, and that's the reason po why, as my colleague was pointing out, So we lahat po we we talaga. probably fall on the limited area of your fact-checking responsibility. Kagaya nito, 4 lang po yung sinasabi ko, pero hindi pa na fact-check on time. And it needed us to do it all alone by ourselves para lang po maproteksyonan kami. Mr. Chair, when I just checked my inbox and I was looking for the link to those posts. I don't see links to those posts when I checked my inbox. It's possible na hindi po namin siya nakita. So, if the good senator would send us the links to those posts, we will have a look at them. As we do when we receive emails concerning these things to fact check. So Mr. Chair, it is the problem of Meta itself. Kasi kami po, nag-email kami sa Meta. And I think Meta simply endorses to you as fact checkers. Kung hindi dumating po sa inyo, talagang may problema po tayo, Mr. Chair. Pinaka-problema talaga ang Meta. We can show you the emails that we have sent to Meta because of this. Kasi importante sa atin na wag ma-mislead ang ating mga kababayan. Napakarami po talaga nilang nilalabas. Mr. Chair, that's why we post all the fact checks of Rappler. They have a message at the bottom. May message po sa bottom where we tell people where to send us links for fact checking para kung sakaling hindi po namin nakita sa dashboard na binibigay ng Meta, ay may opportunity pa kaming makita beyond that. So yun po yung ginagawa namin. The fact checkers are limited in the sense that they cannot totally fact check anything that goes into the internet. We are in this situation at present, so magtatagal po bago natin ma-address lahat ang problema na may kinalaman sa fake news. Sa ngayon, wala po tayong magagawa. Is that the state of affairs now? With respect, Mr. Chair, this is why we are here in the hearing today. Our suggestion, in fact, and one particular action point po kasi na kailangan mangyari. Kasi before po, there used to be more access to data in the platforms. Sa ngayon po, over the past years, that access has been reduced. So we have difficulty seeing like actually searching for content already that is similar to things we see. We have already fact checked. So isa po sa mga sinasuggest nga namin yung transparency, the platforms need to be compelled to share data that will make it possible for third parties, hindi lang po yung mga fact checkers, but also other third parties to audit what is being amplified within these platforms. We don't see everything. So, Mr. Chair, while we are talking, what happens now with the fourth fake news? Naunahan po si Senate President. Ang sabi po nitong pang-apat na fake news, Yarina Marcoleta na bigla sa mabigat na hatol sa kanya, tanggal na sa Senado. Hindi pa po alam ng Senate President ito eh. Siguro What are we going to do with this fourth fake news? hihingin na po Harap po kayo natin. lahat. If the senator will Sandali send na po. the link, Hihingin na po natin ang statement po ng ating SP para maisulat nyo na po. Totoo po bang wala na sa Senado? Hindi po, buhay na ito, kasama po namin. Po, galing na po sa bibig ng ating Senate President. Sana po sa lahat po ng may social media, sana po mapakalat na po na hindi po totoo yan at isang fake news yan. Opo. Hingin ko lang po sa lahat na total na sagot na po at malinaw na hindi kayang i-take down kaagad. Medyo yaan po ang pagbibigay natin ng tuunan ng pansin ngayon. Ngayon po, hingin na po natin ang bawat position paper. Unahin na po natin
Sino po mauna? Sino po ang handa na sa inyong position paper? Handa ka na ba, Ma'am Michiko? Kung handa na po kayo, sige po, makikinig po kami. Okay. Good afternoon, Mr. Chair, Senate President Tito Soto. I'm Michiko po. I serve as one of the Board of Trustees of Go Digital Philippines and also the head of social media marketing of the Philippines organization. Concurrently, I also own a strategic communications and digital agency. May I ask Mr. Chair if I can be given a time to present, maybe like 8 minutes, please? Is it okay po? Opo, sige Sige po. po. Opo. First, I would like po to express my appreciation, Mr. Chair Senator Robin Padilla, the chair of this committee, and Senate President Tito Soto. I believe po na taken together, next slide please, these bills work best when viewed together because po they address content, networks, and platforms, which is how this information actually operates in practice. Next slide, please. Sorry. Okay. So, quick lang po, this information in numbers. Platform actions and public exposure. What you're seeing here now in my slide are global numbers. So platforms po like Meta and TikTok reported removing hundreds of millions of fake and inauthentic accounts every year. Data has proven as well na tumataas po siya kapag near elections, no? And this is through automated detection of the platforms worldwide. However, as what Senate President Tito Soto said, yung Philippines po is especially vulnerable, no? In fact, SWS survey shows that majority of the Filipinos frequently encounters fake news and struggle na po to distinguish fact from fiction. Next slide, please. Next slide, please po. Sorry, Carsec. Okay. Para po sa amin, no, hindi lang po public servants na lagi pong victim ng demolition jobs at public figures na laging victim ng false advertisement ang affected dito. In fact, it affects ordinary Filipinos the most because the Philippines is one of the most active and heavy social media users in the world in terms of time spent on platforms. And reason why our information environment is uniquely vulnerable. Again, as what Senate President Tito Soto had mentioned po. Okay, next slide. Sorry, next slide. Okay, next slide po. Gusto ko rin po, next slide please. Sorry, Corsec. Filipinos consume news po, entertainment, and political narratives primarily through social media. So yung virality po is driven by emotion, repetition, and sadly po network amplification. Sa totoo lang, mas mabilis po kasi yung spread ng fake news kaysa sa facts. That's why, sige, next slide. So we believe that this information is not the content problem alone, no? It's really like the clusters of accounts acting together. As I said po, I have a video here if I may be allowed for 1 minute lang po. Okay, this video po is about... Most of us think that information is the best way to convince people of our truth. And in fact, it doesn't work that well. We see that all the time. If you've spent any time on Earth, you might have noticed that humans are not the most rational of creatures. We make decisions based mostly on emotions instead of facts, and a lot of times we're guided by tribal instinct. Part of the problem is that the human brain evolved to help us survive, and not necessarily to help us be factually accurate. So we often respond better to social and tribal dynamics than to intellectual analysis. So we gave people information, and as a result, it caused polarization. It didn't cause people to come together. From a tribal perspective, it makes sense. It's safer to agree with your tribe and stay united ideologically, even if you're wrong about the facts, than to disagree and isolate yourself.
Another part of the problem is that our brain is constantly protecting our worldview and sense of identity. So when our worldview is challenged, that same part of the brain that processes physical danger gets activated. This is why people sometimes react so aggressively to information that proves them wrong. And this is why it's often so hard to have an intelligent political debate. So regardless po of our political leanings, think DDS, independent supporter of this administration, gusto ko po i-discuss na we also have to understand yung human behavior layer of the problem, no? Kasi po lahat naman po nagiging victim. And in fact, again, Senator Marcoleta also mentioned, no, na ang mahirap po kasi, lalo na po public figure na laging victim ng demolition job, na yung narratives ang bilis ng spread in minutes. Usually po yung PR team, no, communications team, pag nagpapa-official statement sila, yung public perception has already been shaped, no? So kailangan po mabilis also. And I also I understand as well na mas kasi yung behavior natin, mas gustong-gusto talaga ng human, I think it's our brain talaga na mas gusto natin yung, I'm not saying fake news, but also like yung mga clickbait content, and also like I feel like mas doon talaga tayo nagdo-drawn to, no? So our recommendation here, sige, next slide please. Balisan na lang natin. Okay. Sige, okay na for okay, next slide please. Okay, so what matters po most, no, na sana yung disinformation, since it's not about us taking down lang a certain content, but we have to also understand yung system behind the content or the behavior patterns and coordination, no? This brings us to critical reality, that platforms and governments see different parts of the problem. So one of our recommendations po is to have a platform to government partnership, because platforms can detect what government cannot see. For instance, yung coordinated networks, no? Sana lang po mas may better na structure or systems in place when it comes to reporting. Kasi we consume millions of content every day. So for me po, Mr. Chair, it's not the fault of a certain independent fake news, no, to actually just check and monitor everything. Kasi po millions of content yon, no? And also po, government on the other hand has what platforms do not. So yun po yung enforcement power. One of the key recommendations as well is to pattern it after what Singapore is doing. So they do have a better system in place. Meron po silang organized pipeline, may tracking numbers. Meron din po silang strong privacy safeguards to prevent political misuse, no? Kasi lahat naman po tayo may biases, no? And as I said, no, and this information works because it travels through emotion. Yung may fear, may outrage, kaya po kumakalat yung disinformation. As I said, no, regardless po of your political leaning, lagi po lahat biktima nito. So, next slide. Sorry. Kaya po sana meron din po tayong independent network, at hindi lang po basta sa fake news na content, pero po sana nagta-target yung sa coordinated and suspicious networks. In fact po, we handle this agency po na maraming hahas tsaka angry. I think po yung mga trolls laging ganon, no? Laging may hahas, may angry, at I think ngayon maraming hahas and angry kasi po na weaponize na
no yung social media platform, again regardless po kung saan tayo, no. So I feel that kung meron po tayong maayos or yung team ay meron tayong system na nagre-report ng ginagawa po naman kasi manually, no, nire-report namin sa Meta, let's say 60 to 100, tapos nadidetect nila agad-agad yung network. So it's not about like a certain vlogger or a certain a page, but we have to see it to what it truly is, no, yung root cause ng problema, which is yung coordinated po na behavior. That's it po. Thank you. Check ko pa naman sana yung sinasabi nyo, Ma'am Michiko, yung patungkol sa Singapore. Kasi kung Singapore ang base natin, baka hindi tanggapin ng mga Pilipino yan. Masyado tayong mahilig sa freedom. Alam mo naman ng Singapore, disiplina muna bago freedom. Sa palagay mo ba matatanggap ng mga Pinoy yan? Yung ganong klase? Kasi ang Singapore, nung pinag-aralan namin, malapit-lapit siya sa Middle East. Yung kanyang restrictions sa social media. Sa palagay mo ba, hindi kaya 1,000,000 bashing na naman ang abutin natin dyan pagka pinairal natin yung Singapore style ng disiplina? We have po to adapt also to our culture kasi po ang laging tanong, ano ba yung... Ang Singapore, multicultural. Apo. I mean, may, Pero po, di ba, multicultural sila. Kaya lang talagang iron hand ang Singapore kasi tayo, beautiful hand of course, we're still a democratic country, no? So, para po sa akin, parang it's also yung definition, yung gap po kung saan ba cyberbullying or fake news, saan ba yung parang it's that ground, no? Sa palagay mo ba, is it- panahon na para maging ganun tayo, kadisiplina sa social media? we can Kasi mapakaganda ng patakaran nila doon. Alam mo naman yung disiplina muna bago freedom. Sa tingin mo, sa tingin mo lang, palagay mo ba yun ang kailangan natin sa social media? I think Kasi nabanggit mo, ma'am. Mm-mm. I think po siguro more than the discipline kasi po it of course starts in our home and all, but more of we have to be aware siguro like what po the PCO just mentioned, no, na may mga certain po na media na information drive, no, para alam din natin at the same time po sana po mas maayos po yung Okay, so steps. parang sinasabi natin Gun na hindi control. pa handa. Hindi pa masyadong educated yung iba nating mga may account para ipairal yung ganong klaseng disiplina. Parang ganun po ba? Kasi kukunti lang ang tao dun Kukunti lang ang tao sa Singapore. I think po, Mr. Chair po, kaya po I mentioned Singapore kasi po maayos po yung structure and systems. Yes, Pagdating yes. po dun Sa lahat ng report bagay. and monitoring. Sa lahat ng bagay, okay. Tumatango kanina si Sir Hindi na mama. Palagay niyo po ba, Sir, okay yung disiplina sa Singapore? Tama po, we agree, Mr. Chair. Salamat po, Sir. Meron po kayong... Thank you, Mama. Salamat sa napakaganda mong presentation. Ako din pabor dun sa Singapore, huwag kang mag-alala. Sa PNP po, meron po kayong... okay po, Sir. Opo. To our esteemed chairperson of the Committee on Public Information and Mass Media, our Honorable Robin Hood Padilla, sir. Of course, to the Honorable Senator Rodante Marcolita, sir. First and foremost, on behalf of the Chief PNP, we would like to extend our gratitude for the invitation extended to us to participate in this hearing. The PNP recognizes and acknowledges the Senate's noble intention to make timely legislation addressing the pervasive challenges posed by disinformation, lack of transparency, and manipulation in the digital space. As the primary law enforcement agency, the PNP offers its perspective rooted in our mandate to enforce the law, maintain peace and order, and investigate crimes.
We believe that clarity in defining and penalizing malicious digital acts is essential to upholding public trust and national security. We assure this honorable committee of the PNP support to its undertaking and full commitment to collaborate closely in crafting effective and modern laws that serve the Filipino people and reinforce the role of law in this digital age, Mr. Chair. That would be all, Mr. Chair. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ako po'y masaya at ang PNP ay kakampi natin dito sa kampanya na ito. Sa COMELEC po, napaka-importante po sir dahil nagagamit ang fake news ng mga politiko. Alam niyo po sir, yung wag the dog ba? Minsan kung ano yung issue, naliliko nila. Gumagawa ng mga kalokohan na fake news, nakakalimutan na yung totoong issue doon sa politiko. Ano po sa palagay niyo? Meron po ba kayong position paper? Meron po, Ginoong Tagapangulo, at kung inyo pong papahintulutan, magbigay lang po kami ng intro at binabalangkas lang po namin ang kabuuan ng position paper at susumitin namin bago po ang kasunod na hearing natin. Pero kami po ay sumasang-ayon sa inyo pong pananaw na talagang nagagamit po ang ating fake news, disinformation, misinformation, lalong-lalo na sa halalan. Nais lang din po namin linawin na bagamat napakataas po ng incidents dito sa Pilipinas, nakita po natin ang peak, ang pag-spike nito pag malapit ng halalan, ngunit ito po ay worldwide trend. Kung titignan nga po natin na una pong na-coin yung salitang fake news sa halalan ay around 2015 sa Estados Unidos po, nung halalan po na yan. Kaya po, opo, tama po. Kaya nga po ang COMELEC po, ang sinasaligan lang po natin una sa lahat ay sa ating saligang batas, kung saan po kami ay inatasan na mamahala ng ating mga batas panghalalan, tagapatupad ng mga regulasyon sa halalan, pati po yung ating Omnibus Election Code, yung pong pagpipinalize ng mga bagay na lumalabag sa batas. Pati na rin po yung Fair Elections Act, yung Republic Act 9006. Pero kung titignan nyo po, yung dalawang batas panghalalan na akin nabanggit, Omnibus Election Code po ay 1985 law, Ginoong Tagapangulo. 40 years old na po. Yung pong ating Fair Elections Act, ito po ay 24 years old na rin po ito, Ginoong Tagapangulo. Ganun po katanda na. Wala pa nga po yata na ganito kalawak. Iba pa pong itsura ng ating World Wide Web nung ito po ay nagawa. Kaya po ang COMELEC, base sa aming mandato, naglabas po kami ng dalawang resolusyon, itong halalan 11064 at 11064-A, kung saan po yung pong sa maliliit na bahagi ng mga batas na yan, ay pinatupad namin po yung ilang bagay tulad po ng pagre-register ng social media accounts pagdating sa pangangampanya. Ang aming pong agreement dyan, kung hindi mo na irehistro itong account mo, ay ipapatake down namin sa ating platforms. Dahil ang pinoproteksyonan po namin dito higit sa lahat ay ang karapatan ng mga kandidatong gamitin ng platforms sa maayos at matiwasay na pangangampanya. Ikalawa, kami po ay nagkaroon ng collaboration at agreement sa ating platforms kung saan po sila rin po ay nagsimula yung 11 voluntary agreements at kami po ay nagpapasalamat sa kanila dahil nag-work po yung aming cooperation. Dati po talaga inaamin namin, kami po ay nagre-request ng takedown linggo, buwan bago po matanggal. Ngunit patungo po sa halalan, pinakamabilis na po yung 4 hours to 24 hours na sunod na po natin yon. Kaya nga po kami buong pusong sumasang-ayon sa mga bills po na nandito sa ating kagalang-galang na Senado dahil sa tingin po namin bagamat nag-work yung ating cooperation, mas maganda po na maisabatas lahat ito. Naniniwala at nagtitiwala rin po kami sa kagalang-galang na komite sa Senado na mababalanse po lahat. Alam po namin na nag-worry po ang ating mga kababayan tungkol dun sa pagiging overbreadth, vagueness, o yung paglaban sa ating constitutional freedom on expression and speech. Pero kami nga po ay naniniwala na mababalanse po ito lahat at mag-work po ito para sa kapakanan ng ating bansa. At bilang panghuli po, Ginoong Tagapangulo, kami po ay nagpapasalamat sa ating Senado at sa inyo po sa pagkilala sa election data bilang kabahagi ng critical information infrastructure. Alam ko po sa ating malawak na pananaw, lagi nga kasama dyan yung national security, yung health, yung power. Ngunit kung titignan nyo po kasi ang basihan ng legitimacy ng government po natin ay halalan. Kaya po siguro po napapanahon na sa pag-update po ng mga batas panghalalan at sa tulong na rin po ng 3 Senate bills, yung anti-troll farm, anti-false information, pati na rin po yung social media fairness, malaking bahagi po ito at malaking kontribusyon at ikaayos ng halalan. Yun lang po, hiling po namin, sana po maging bahagi lagi ang halalan sa mga panukalang batas. Maraming salamat po. Napakaganda po ng inyong pahayag, Director John Rex Laudianco.
Napakaganda po. Tunay po yan. Tunay ko pong sinusuportahan. At asahan po ninyo yung mga nabanggit nyo pong mga batas, kaagad po natin yan na maamendahan o baguhin. Opo, marami pong salamat. Opo. Director Duke A. Villanueva ng Department of Foreign Affairs, sir. Good morning, Mr. Chair. I am joined by Director Jackie Arquiza from the Department of Foreign Affairs, Office of Public Diplomacy, and we're very happy that you invited us today, sir, to express our views. We have a position paper ready, which will be sent to your office in due course. It is just going some final steps, but I will read an executive summary, sir, of this position paper. So the Department of Foreign Affairs welcomes legislative efforts in strengthening transparency and measures to counteract misinformation and disinformation. Kagaya ng sinabi ng mga iba, the Filipinos are one of the most active social media users in the world, which makes the Philippines vulnerable to disinformation, propaganda, and yung tinatawag pa natin na FIMI, F-I-M-I, or Foreign Information Manipulation and Interference, or Foreign Interference and Malign Influence operations. Misinformation, disinformation, and online manipulation not only erode public confidence and trust in media and government institutions, but also present real challenges to national security. With regard to international partnerships, the DFA is of the opinion that a whole of government approach would be more effective in engaging international actors to strengthen transparency and implement initiatives countering misinformation. The DFA believes that the national government agencies should be encouraged rather than compelled to evaluate and when appropriate, enter into partnerships that strengthen the country's framework to combat misinformation and improve transparency in the digital landscape. That was the executive summary of our position paper, sir. The details will be contained in the full position paper, which will follow very shortly, sir. Maraming salamat po, Director Duke Villanueva. Isa lang ang okay, maraming salamat po. Opo. Dito naman po sa National NTC, ayun, nako. Kay Attorney Kathleen Hailo Ehipto, ma'am. Sir, Mr. Chair, maraming salamat po sa pag-imbita sa National Telecommunications Commission ngayong araw na ito. Allow me to read a brief manifestation of support by the National Telecommunications Commission po. The National Telecommunications Commission fully supports the proposed bill numbers SB number 191, 1490, and 1441. The NTC stands ready to support the implementation of these measures once passed and stands ready to cooperate in the technical working groups to come in coordination with the relevant government agencies to help ensure a safer, more transparent, and trustworthy digital ecosystem for the Filipino people, sir. Lubos pong sinusuportahan ng NTC ang mga panukalang ito at handa ang NTC na suportahan ang pagpapatupad ng mga panukalang ito, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Attorney Kathleen Hailo. Salamat po. Sa atin pong DOJ, ma'am, kawawa naman si ma'am kanina. Attorney Kersien Bautista. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you very much for allowing us to submit to inviting us in this hearing. Allow me to read our statement, or a summary of our statement, and then we will submit our position paper in full to your office. The Department of Justice Office of Cybercrime commends the Senate for its unwavering commitment in crafting legislation aimed at a safer and more responsible digital environment. These measures are necessary to address the issue of harmful practices that undermine public trust and distort democratic processes. We understand that the aim is to promote truth, transparency, and accountability in the digital public sphere, and in this regard, our office respectfully submits as follows. First and foremost, it is vital that the definition of false content and fake news is clearly outlined to prevent an interpretation that would encompass expression that is simply controversial, dissenting, or critical of government, and that the law may avoid becoming a tool for silencing legitimate criticism or public debate. This would protect both the people from deliberate disinformation and to also guard against the misuse of laws as a weapon to suppress political expression, critical thought, satire, honest error, or journalistic inquiry. Freedom of speech is a pillar of democratic society,
a freedom which must be balanced against the need to preserve the integrity of public discourse. Second, transparency in social media is an important initiative for fairness and accountability. Algorithms may have been designed for purpose of user engagement, but then also these contribute to misinformation. We just need to consider that provisions of the law do not result in undue censorship, as social media is a space where political and social opinions can be freely expressed. Lastly, we fully support a law that would address the unethical and dangerous practice of coordinating a network to intentionally mislead for profit or political gain, and especially if such are supported using public funds. At the same time, it is important that the law does not unintentionally target individuals or groups engaging in legitimate political organizing or online advocacy, as we envision such law to protect democratic institutions rather than undermining democratic processes. We fully support these measures and commit to assisting so that the provisions effectively achieve their objectives while remaining consistent with the guarantees of our Constitution. Thank you very much. Maraming salamat po, Attorney Bautista. Umasa po kayo na itong mga panukala na ito ay maisusulong po sapagkat ito po ay sinusuportahan ng ating Senate President. At alam ko po, siguro majority po ng mga senador ay naniniwala po talaga na kailangan na natin itong mga batas na to. At rest assured, ma'am, na yung freedom of speech at expression hindi naman natin sasaklawan yon. Ang gusto lang natin dito ay yung makatotohanan po ba. Wala tayong reklamo doon sa mga sasalita, yan. Wag lang yung gumagawa ng gulo. Salamat po, ma'am. Sa ating pong DICT Director Alvin Navarro, sir. Sa ngalan po ng DICT at ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, magandang umaga po. Maraming salamat po sa investigasyon sa imbitasyon. Gaya po ng mga naunang ahensya, ganap po ang aming pagsuporta sa mga panukalang batas na ito. Yun pong anti-false content and fake news, ito po yung magbibigay daan para magkaroon tayo ng consensus. Ano ba ang gusto nating pigilan at labanan na nakapagdudulot ng pagkakawatak-watak po ng bansa? Yun pong Social Media Fairness and Algorithmic Transparency Act, kumbinsido po kami na ito po ay magbibigay daan para din naman maitatag yung accountability ng social media platforms. Hindi lang technology. Tuloy lang po. Okay. Hindi lang po teknolohiya ang dapat mag-shape ng discourse patungkol sa information. Kailangan po yung partisipasyon ng apektadong bansa katulad natin. Dahil kailangang pag-usapan po na ano ba dapat yung mga parametro o sukatan para ang isang content po ay maituring na false. Hindi dapat na yung growth of engagement lang ng social media platforms ang tututukan. Kailangang balansehin po yung kanilang commercial interest at yun namang interest ng sambayanan. Yun pong patungkol sa anti-troll farm, ito po ay napakahalaga sapagkat naabuso po ng husto yung social media platform na sa halip po na mapagbuklod-buklod ang komunidad na pagwawatak-watak po. Yun pong binubuo po namin ngayon, binubuo po ng DICT at CICC yung aming position paper at ito po ay ipapadala namin po sa committee ito. Maraming salamat po. Pakaganda po ng inyong minungkahi, Director Alvin Navarro. Maraming salamat po at kasama po namin kayo. Dito naman po sa aking mga kaibigan, Yusek Ramon A. Ilagan. Opo. Thank you, Mr. Chair. But before reading our position paper, siguro po
may utang po kami to a good gentleman, Senator Marcoleta. But with regard to his question, yun pong 16 million pesos na earmark by PCO under its 2026 budget to combat the fake news. So, Senator, hindi lang po yung 16 million para to combat the fake news, but it is the whole budget of the DMS, the Digital State Media Services ng PCO. So, and that 16 million also covers the fact-checking, the digital content creation, and the public education campaigns. Kasama po dito 16 million yung workshops and training programs for education and state media personnel nationwide. So, sorry for the delay, but I got it from the Director of Finance, the breakdown of the 16M, which is the Media and Information Literacy Training, the Media and Information Literacy Summit, the National Schools Press Conference concurring session in the Media Monitoring Tool, Mr. Chairman. So that's the breakdown of the 16M for 2026 budget of the PCO. Salamat sa impormasyon na binigay sa atin ni Yusek Monilagan, Mr. Chair. Pero sabi ko nga, magtatagal pa yan. In the meantime, tayo po ay binabaka natin yung lumalaganap ng mga fake news araw-araw. Sana naman ay maging madali para sa inyo na makagawa ng kaparaanan kasama ng mga ilang inimbitang mga opisina. Para sa ganun ay hindi masyadong magtagal. Pero ang sinasabi ni Missy ko kanina, palagay ko dapat natin ding pagtuunan ng pansin dahil kung ang Singapore nagawa niya yun, kamukha sa Singapore 2019 pa nagawa na nila yung POPMA. Ito yung Protection from Online Falsehood and Manipulation Act. Pagkatapos nun ay nakagawa pa siya ng Anti-Fake News Law in 2018. Kung nagawa ng Singapore, baka naman yung best practices nila ay hindi man lahat na yung makuha natin. Halimbawa, 10 yung mga mekanismong nakalatag doon sa mga batas na kanilang ginawa. Yung unang 3 ay makuha man lang natin. Huwag na tayong masyadong magpakabida na makukopya natin kagad. Bagamat ang Pilipino ay mahilig mangopya. Pero naging realistic tayo. Kung nagawa ng Singapore, ba't hindi natin pwedeng gawin? Pare-pareho naman siguro yung level ng technology. Sa ngayon, baka ang ating po kasing pinoproblema yung paglaganap at yung pagbaka sa kanila ay parang wala tayong, parang helpless po tayo eh. Ang bilis po nilang mag-upload ng mga fake news. Katulad po na binabanggit ko kanina yung Butesa, ano po, talagang pinagtiyagaan po namin na kami na yung humanap do sa tao. At nung makita namin, sinabi namin sa kanya na hindi ka rin makakaalpas, yung mahabang kamay ng batas, hahabulin ka rin namin. At dahil doon, tinanggal niya po. Alam po ninyo, pag nakikita nyo, pag tingnan po niya yung account niya, mapapansin nyo, troll po ang ginamit niya kasi puro Vietnamese at mga Arabo po yung yung nandoon eh. Nag-share po lahat, puro Arabic at saka Vietnamese. Sana kukunti po yung Pilipino eh. Kaya po yung mga fact-checker natin, kung madali, ang dali naman po checkin yun eh. Hindi ko naman po sinasabing lahat po checkin ninyo. Pero kung kayo po ay tumanggap naman ng responsibilidad na maging fact-checker kayo, hindi naman po namin hinahangad na lahat po ay ma-fact-check ninyo. Ngunit, kahit na po siguro yung mga unang nakipag-communicate sa inyo sa pamagitan ng email, sana po unahin din ninyo sapagkat kaya naman kami nakikipag-coordinate. Gusto po naming makatulong din sa ikasusog po ng lumalaganap na fake news na nakakapag-mislead po sa ating mga kababayan. Importante po na hindi ma-mislead ang ating mga kababayan kahit sa anong paraan, Mr. Chair. Salamat po, Senator Marcoleta. Okay na po ang inyong position paper? Pwede na po kayong magsabi? Yes, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. And thank you very much, Senator Marcoleta, for that suggestion po. We will take that into consideration. Maraming salamat po. Now, just to give the position paper of the PCO, so allow me to read in behalf of my acting secretary, Dave Gomez.
Mr. Chair, Senator Robin Padilla, distinguished members of the Senate Committee on Public Information and Mass Media, fellow resource persons, ladies and gentlemen, good afternoon. On behalf of the Presidential Communications Office, I thank the committee for inviting us to this public hearing on Senate Bills 191, 1441, and 1490. These measures seek to confront the growing menace of fake news and disinformation in our country. All of us witness this information every single day. We have seen how fabricated stories, deep fakes, and fake news can distort public discourse, incite violence, damage reputations, and even hamper government response during calamities and public health emergencies. The damage to institutions and to people's lives is real and escalating. The PCO welcomes the intent behind these bills to protect the Filipino people from deliberate deception while preserving the constitutional guarantee of freedom of expression and of the press. The PCO supports a whole-of-nation approach that combines clear legislation, responsible platform governance, digital literacy, and independent and responsible journalism. The PCO stands ready to work with this committee and all stakeholders to refine these proposals into laws that are effective, proportionate, and fully compliant with our Constitution. We have earlier submitted the PCO's position paper on these bills for the committee's consideration. With the Chair's permission, I would like to highlight and put on record some key points in the PCO's position paper. First, the PCO supports a balanced and holistic approach in addressing fake news, disinformation, and misinformation. The freedom of speech is paramount, but it is neither absolute nor a license that gives immunity to those abuse or misuse it. Legislation must balance penalizing malicious and deliberate dissemination of fake news with legitimate speech, journalistic commentary, satire, dissent, or error made in good faith. As such, it must clearly and narrowly define fake news and disinformation and establish clear evidentiary thresholds. And as the Supreme Court has time and again emphasized, it must not constitute prior restraint. Legislation must also balance punitive measures with constructive measure. While penalties are vital and necessary in curbing abuse and misuse of freedom of expression, public education, media information literacy, transparency, and platform responsibility should form part of a comprehensive long-term solutions. The creation of a Digital Media Integrity Council is also proposed with representation from government and private sector can serve not only as a strong literacy arm but a fact-checking organization. The PCO fully supports Senate Bill 1490 as it strengthens the public trust and promotes ethical digital governance. To address concerns raised by watchdogs, the Senate may consider prohibiting the creation or funding of troll operations and establishing accountability mechanisms for misuse. The law must also clearly distinguish illicit troll operations from legitimate digital engagement by government agencies. This will ensure that government communication is factual and transparent. In conclusion, Mr. Chair, the fight against fake news and disinformation is essential to building a resilient and united Philippines. The PCO stands ready to collaborate with Congress, stakeholders, and these measures. The Philippines can lead in the region as a model for responsible digital governance where truth prevails over deception and citizens' rights to free speech and information are ensured and safeguarded. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po. Na-miss kita tuloy sa news. Sir, may tanong lang po ako. Doon po sa council na sinasabi ninyo, meron na po kayong idea kung sino yung bubuo? Yes, of course, dun sa proposal, Mr. Chair, so we have critical government agencies plus the private sector. The private sector it also includes the Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas, the KBP, the Philippine Press Institute, the PRSP or Public Relations Society of the Philippines, the NPC, the National Press Club, etc. So with government funding plus private sector donations para ho talagang masasabi po natin whole of society approach po with this. Ito po ay commission na ito ay under PICO? Under saan niyo po gusto to?
pwede pong under na rin sa PCO, but of course with collaboration ng private sector groups. So the main purpose of this is, number one, to conduct the literacy campaigns, digital literacy campaigns, Your Honor. And secondly, the fact-checking to combat fake news. Third is develop AI for social media fact-checking and develop alert mechanism when fake news is detected. So those are the possible functions that we have thought about this creation of the Digital Media Integrity Council, Your Honor. Mr. Chair. Sige po, Senator Marcoleta. Mr. Chair, kailan po kaya magkakaroon ng katuparan ito, Yusek Ilagan? Kasi tingnan po ninyo, 55% ng ating mamamayan po ay naniniwala that the problem of fake news on the internet and social media such as Facebook, Right. sa Twitter at saka YouTube was serious. 55% po yan. 62% thought that fake news in traditional media, television, radio, and newspapers was serious. 65% find it difficult to determine if news or piece of information they had watched, heard or read on TV, radio, and social media was fake or wrong. 55% claimed that they frequently saw or encountered fake news in both traditional and social media. So, Mr. Chair, how can we really protect 65% of our kababayan from being purveyors of fake news? 65% po ito. Hindi po niya kaagad makilala o malaman kung peke o hindi. Ito po yung sinasabi natin na nami-mislead po talaga. Hindi lang po sana mo kung 10% lang o 5%. Hindi po natin sinasabi na kung 5% medyo safe na tayo. Pero ito po 65% po eh. Hindi niya ma-distinguish kaagad. Talagang magagaling din po talaga yung nagpapakalat ng fake news. Kaya ang tanong po palagi, kailan po kaya magkakaroon ng katuparan? Dahil kahit ngayon pong nag-uusap tayo, kumakalat pa rin po ang fake news, Mr. Chair. Napakagandang mungkahi po. Meron lang po akong suggestion kasi kung aantayin po natin yung batas, matagal pa po ito. Hindi po kaya pwede i-request sa ating Pangulo na gumawa na lang siya ng executive order para dyan sa council na yan? That's a good suggestion, Mr. Chair. So, ang ating po naman talagang Pangulo is really very serious. Ano? In fact, gusto niya mga mechanisms po talaga na magawa para labanan ng fake news. And also, I believe... Kaya muna, Yusek, bago mo sagutin niya sa pangalan ng Pangulo, baka mapagalitan ka niya, no? Meron po kasi tayong mga legal framework ngayon. Ang tanong po siguro ganito, no? At present kasi, Mr. Chair, paano natin ini-implement yung existing mechanism natin on fake news? Meron po tayong Republic Act 10951. In particular, Article 154 of the unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Yung Article 355 o libel by means of writings or similar means. Yung Republic Act 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012. Meron po section dyan na sinasabi on cyber libel and computer identity theft. At meron po tayong Republic Act 10173. Ito po yung Data Privacy Act of 2012. Lahat po ng ito nagpe-penalize ng unauthorized processing or disclosure of personal data. In 2020, meron pa tayong 11469 or Bayanihan to Heal as one act, included a provision penalizing creation and spreading of fake news about COVID-19. Ang tanong po kasi, Mr. Chair, paano tayo mag-guide? Ano po ba yung missing? Ano pa yung wala dito sa binanggit nating mga existing na batas, mekanismo at regulation para ngayon ay maging effective na ma-address po natin ang paglaganap ng fake news? Dapat yung missing link, makuha na po natin. Meron na po tayo eh. Kaya lang, nandyan pa rin po eh. Sa ngayon, hindi po natin mapagbabatayan ng Meta sapagkat kahit may jurisdiction tayo, sabi ng DOJ, parang tali ang kamay natin. So kailangan natin siguro pagsikapan sa magitan ng batas nating nandito ngayon. Hanapin na lang natin, ano ba yung kakulangan pa nitong existidong batas na ito? Na pagsama-samahan po nating hanapin
i-connect natin. At kung kinakailangan ng executive order na gusto mong request sa ating Pangulo, bago yon sana, tingnan muna natin ano yung missing link dito, Mr. Chair. Tama po, Senator Marcoleta. Napakagandang mungkahi po niyan. At yan din po yung pinagtalunan namin ni Miss Michiko na ano nga ba yung missing link. Ang amin pong napag-usapan talaga, dapat talaga isang tao, isang account, personal, tapos yung isa, business account niya para hindi po siya nakakagawa ng maraming milagro. Opo. Okay na po. Senator. Attorney Annalyn